Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard De La Cruz at shoutout kay Jaime Borbe. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito ng dalawang tao ay agad silang naging masigla. Tuwang-tuwang sabi ni Lucien, Kuya Han, kung may ideya ka, sabihin mo sa akin, hanggat kaya natin, kahit ano ay magagawa. Para mabuhay, pinalitan pa ni Lucien ang titulo ni Han Sanchen at direktang naging panganay na kapatid. Ang isa pang ero ay nataranta ring tumanggo sa pagkakataong ito, Oo, Kuya Han, kung may ideya ka, sabihin mo lang, kung makakatakas tayo, huwag kang mag-alala, gagantihan ka namin sa kabilang buhay. Pagkarinig ng mga kasuklam-suklam na salita na ito, kahit ang munting alipin ay hindi napigil ang sumangot, kayo'y mga taong hindi tapat at hindi matapat, sakam sa buhay at takot sa kamatayan, baka o kabayo ka man sa kabilang buhay, tiyak na hindi magugustuhan ni Mr. Han ang iyong baho. Dati, kung may manligaw ng ganito sa kapatid niya, hinding-hindi papayag si Lian Hua, pero ngayon, sa sandaling ito, hindi siya umimik. Dahil pakiramdam niya sa pagkakataong ito, hindi mali ang pagbulyaw ni Xiaono. Kahit siya mismo naiinis sa kapatid niya at kay Ero ngayon, paano sila magmukhang lalaki? Ang mga ito ay malinaw na dalawang patay na beteng, at sila ay mga patay na beteng pa rin na magtataksil sa kanilang Panginoon. Haha, tama ka, gaaman tayo sa buhay at takot tayo sa kamatayan, kaya sabihin mo sa amin ang paraan. Oo, sabihin mo na lang sa amin ng may awa. Silang dalawa ay ganap na binaliwala ang mukha at dignidad sa sandaling ito, para sa kanila, ang kaligtasan ay ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito. Nang makita ang kanilang maladog na anyo, hindi na nakatiis si Lian Hua at napalingon sa isang tabi. Hindi nagalit si Han Sanchen, at ngumiti ng mahina, paano ito? Sa tingin ko ay malapit ng magbukang liwayway, at malapit na tayong salakayin ng kalaban, patay na lugar ito, maaari nating ipagtanggol ito, o maaari nating hawakan ito saglit, ngunit kapag tayo ay inaatake, sa totoo lang ay wala tayong paraan, dahil walang lugar upang umatras. So, mamamatay tayo ng masama kung ganoon. I can see that you two are not willing to die here in vain, therefore, I now allow you two to live here. Umalis ka dito. Ikaw, nagsasabi ka ba ng totoo? Biglang natuwa si Lucien. Siyempre gusto na nilang umalis sa ghost place na ito, pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay para sa kanila ngayon ay upang makahanap ng isang pagkakataon upang mabuhay. Ngayon, eto sila, siyempre masaya. Hindi ka naman nagsisinungaling sa amin, di ba? Nagmamadali ring dagdag ni Ero. Nang marinig ang desisyong ito, bahagyang nabigla sina Lian Hua at Xiaono. Oo, ang dalawang duwag na ito ay talagang nabigo upang matupad ang mga inaasahan, ngunit tila imposibleng umalis ng walang kabuluhan. Ngunit si Han Sanchen mismo ay tumugon ng simple at maayos. I always keep what I say. What I can guarantee is that if you want to live here, you can live now. Walang pipigil sa'yo, kahit isa sa amin ay walang magsasabi sa likod mo. Panipi, hindi ka lang makakaalis dito ng ligtas, but you can also give up all moral restraints. What do you think? Sabi ni Han Sanchen. With Han Sangkian's assurance, syempre tuwang-tuwa silang dalawa na malapit na silang mag-take off, kung tutuusin, ang pagpapakawala sa kanila ng walang anumang kondisyon ay eksaktong pinangarap nila. Sa pag-iisip nito, ang dalawang tao ay sabik na tumingin kay Han Sanchen, matapos makumpirma na totoo ang sinabi ni Han Sanchen, lumuhad agad ang dalawang tao. Salamat, Kuya Han, ikaw talaga ang mahal kong kapatid. Oo Kuya Han, kung swertehin kayong magkabalikan ng kapatid ko this time, don't worry, I will definitely ask my father to marry my sister to you,
there is no one better than you in this world. Ang dalawa sa kanila ay ganap na walang anumang presyon sa kanilang mga puso. Maaari pa rin silang umalis, kaya, sapat na napurihin ng mabuti si Han Sanchen bago umalis. Tungkol naman sa etiquette at kahihiyan, who the hell cares? Marahan na ngumiti si Han Sanchen, pagkatapos ay tumingin sa kakaibang baka at sinabi, hindi pa masyadong maaga, maaari mo nang buksan ang pinto ng libingan at hayaan silang umalis ng mag-isa. Sinulyapan ni Wei Niu si Han Sanchen, medyo hindi makapaniwala sa desisyon ni Han Sanchen, nagsasabi ka ba ng totoo? Hinahayaan talaga namin itong dalawang traidor na ito sa wala, alam mo ba na kung gagawin mo ito, may kahihinatnan. Ano ang mga kahihinatnan? Mahinang ngumiti si Han Sanchen, ano ang mga kahihinatnan? Kung hinuhusgahan ang ginawa ng 2 taong ito, hindi lang sila gaaman sa buhay at takot sa kamatayan, ngunit higit sa lahat, wala silang mababang limitasyon. Ang ibig kong sabihin, kung ang 2 bastos na ito ay hindi makatakas at mahuli ng kaaway, alam mo ba kung sino sila? Ngumiti si Han Sanchen, ang 2 taong ito ay hindi maiiwasang maging hermaphrodite, maging mga traidor natin, at pangunahan pa ang kaaway na salakayin tayo, tama ba? Tumango ang kakaibang baka at sinabing, dahil alam mo na ito ang magiging resulta, bakit mo ito ginagawa? Actually, according to my opinion, you might as well just kill these 2 guys with 1 knife. First, there will be no worries. Pangalawa, it will be a good thing to kill 2 traitors and improve our military morale. Panipi, very reasonable ang sinabi ni Wei Niu. Hindi lamang tumango ang munting alipin, ngunit maging si Lotus ay malamig din na nagsabi, sumasang-ayon din ako sa pamamaraang ito, bagamat wala tayong moral na militar, maaari natin silang patayin upang maibsan ang ating galit. Para sa kanilang kapakanan, maaari pa nga siyang maging walang pinipili, ngunit sa huli, ang 2 lalaki ay iniwan siya ng mapagpasyang upang siya ay mabuhay. Ang nakakadiri pa ay para mambola si Han Sanchen, talagang pinagtatawanan ng 2 lalaki ang sarili nilang kasal. Bagamat hindi ko ayaw sa Han Sanchen, at kahit napakiramdam ko ay ganap na natutugunan ng Han Sanchen ang aking kahulugan ng isang kapareha sa hinaharap, ang pakiramdam ng pagtrato sa isang bagay bilang isa pa at pagiging direktang ginagamit bilang isang bargaining chip ay palaging lubhang nakakagambala, hindi masaya. Ate, you are my biological sister. I am the only one in our Lu family, you have to let me live. If I die, our Lu family will have to completely cut off any heirs. Nakita ni Lu Shen ang kanyang kapatid na babae, hindi man lang napigilan ang sarili, dali-dali siyang sumugod kay Lian Hua. Ito ay totoo. Sinubukan ni Lian Hua ang kanyang makakaya na protektahan si Lu Shen, ngunit sa totoo lang ay ang lalaking ito ang nag-iisang anak ng pamilyang Lu. Ayon sa mga alituntunin ng kanilang pamilya, ang isang babaeng tulad ni Lian Hua, hindi pa banggitin na kasama sa family tree, ay hindi man karapat-dapat na magkaroon ng pangalan ng pamilya tulad ng Lu, at matatawag lamang na Lian Hua. Sa makatuwid, ang mahalagang tuntunin ng pagpapanatili ng anak na lalaki sa pamilya ay palaging nakaukit sa kanyang mga buto. Speaking of this, she really don't know what to say for a while. Ang kanyang mga damdamin ay naging dahilan upang ayaw niyang pakialaman ang kanyang kapatid, ngunit ang mga alituntunin ng pamilya ang nagpilit sa kanya na protektahan ang kanyang kapatid. Kaya, ito ay isang dilema. It doesn't matter, kung gusto mong maging traidor, just be one. Since ancient times, walang magandang ending ang mga traidor, syempre, they are trying to survive after all, sabi ni Han Sanchen. Pagkarinig nito, hindi narinig ng dalawa ang panunuya sa mga salita ni Han Sanchen. Akala nila si Han Sanchen ang nagsasalita para sa kanila, at tumango. Sila na parang wala. Patungkol sa kasalukuyang pasasalamat ni Han Sanchen, gusto pa nilang lumuhad ang dalawa at personal na magpasalamat sa kanilang ama. Siya ang kanilang ama, ang ama na nagligtas ng kanilang buhay sa isang kritikal na sandali. Forget it, since napagkasunduan na ang lahat at nasa iyo na ang lahat, then everything will be up to you. Kung sa tingin mo kailangan mo na silang bitawan, then let them go. Mabilis na nagdesisyon si Wei Niu. Ang mga taong kagaya niya ay wala talagang oras para pakialaman ang mga ganitong kalokohan. Kung gusto mong lumaban ka, ang pinakamasamang magagawa mo ay ang mamatay. Pinili din ni Lian Hua na tumahimik sandali, alam na alam niya na sa oras na ito, ang pagtahimik ay ang pinakamagandang sagot.
hindi magandang magsalita ng marami, kung wala kang sasabihin, nakababatang kapatid mo siya, so, what she is thinking is that since everyone has decided to do something, then do it. Kung gusto nilang bitawan, hayaan mo, kung gusto nila itong patayin, hindi na sila masyadong makikialam ngayon. Sandaling nag-isip si Xiaono, pakikinggan ko rin ang ayos ni Mr. Han. Okay, dahil walang tumututol, simulan na natin sa pagpapalaya sa mga tao. Kuya Niu, pakibuksan ang pinto ng puntod. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, malamig na bumantong hininga si Wei Niu, at dahan-daang bumukas ang pinto ng libingan. Ilang sandali pa ay mas natuwa si Lu Shen at Erhu. Okay, pwede ka nang umalis, habang medyo maaga pa, baka may chance ka pang makatakas dito. Nakangiting tumingin si Han Sanchen kina Lu Shen at Erhu. Matapos marinig ang paulit-ulit na kumpirmasyon ni Han Sanchen, sina Lu Shen at Erhu ay hindi nang ahas na magantala. The next second, tumakbo silang dalawa palabas. Nang makalayo na ang dalawang tao ay biglang lumalim ang pangungutya sa mukha ni Han Sanchen. Bagamat labis na nagulat si Xiaono kung bakit ginawa ito ni Han Sanchen, matapos makita ang panunuya ni Han Sanchen, parang may napansin siya bigla. Tumingin siya kay Han Sanchen ng kakaiba, at naramdaman din ni Han Sanchen ang kanyang titig, ngumiti siya ng mahina at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi sila makakarating ng napakalayo bago sila bumalik. In fact, I can guarantee you na kahit gaano pa sila kasaya sa pagtakbo ngayon, maluha-luha sila kapag bumalik sila mamaya. Sa katunayan, ito ay tiyak na imposible para sa Han Sanchen na magkaroon ng anumang iba pang mga saloobin patungo sa Lu Shen Yu Eru. Tungkol sa dalawang kontrabida na ito, hindi sila inabuso o pinahirapan ni Han Sanchen, sa katunayan, ito ay maaaring ituring bilang ang pinakamabait at matuwid na bagay. Ngayon, hindi lamang ang dalawang asong ito ay hindi alam kung paano pigilan ang kanilang mga sarili, ngunit iniisip pa rin nila kung paano sila iiwan sa oras na ito. Siyempre hindi magiging magalang si Han Sanchen sa kanila. Ang dahilan kung bakit niya sila pinakawalan ay dahil naniniwala si Han Sanchen na talagang hindi na kailangan ang pagpaparusa sa kanila, dahil kung parurusahan mo ang mga taong iyon, wala itong silbi. Gagawa pa rin sila ng mga bagay ayon sa kanilang mga ideya, kung may laban at mahina ang panig na ito, ang dalawang asong ito ay hindi may iwasang sumuko sa kalaban sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, ang pagtalikod sa larangan ng digmaan ay talagang mas mahirap kaysa ngayon. Sa makatuwid, sa halip na gawin ito, mas mabuting hayaan silang makalabas sa lalong madaling panahon, kahit ngayon, ito ay pinakamahusay na gamitin ito kung maaari. Kakaibang sulyap ni Lian Hua kay Han Sanchen, bihirang magalit. Halatang may nakatagong kahulugan ang sinabi ni Han Sanchen sa likod nito, kahit siya, bilang isang kapatid, alam niyang baka hindi maganda ang katapusan nilang dalawa. Normally she would protect her shortcomings. But now, wala na talaga siyang balak gawin yun. Nakakadismaya talaga sa kanya ang ginawa ng dalawang lalaking ito para makatakas. Thinking of this, Lian Hua spoke, how do you want to deal with them? Just deal with them, don't worry, not only I will not care this time, I will even support you with both hands. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen at walang sinabi. Bagamat may parusa para sa dalawang lalaking ito, sa totoo lang, ayaw talaga ni Han Sanchen na parusahan sila ng kamatayan, sila ay masama at nararapat na mamatay, ngunit pagkatapos ng lahat, si Lotus ay nakaharap pa rin sa kaaway na kasama nila ngayon. Sa makatuwid, nang hindi tumitingin sa mukha ng Buddha o sa mukha ng monghe, hindi sana mapatay ni Han Sanchen ang 2 taong iyon. Gayunpaman, mayroong isang malakas na kaaway sa labas, sa makatuwid. Kahit na walang intensyon si Han Sanchen na kitilin ang kanilang buhay, ang sitwasyon ng kaaway ay hindi mahuhulaan, kung may nangyari noong lumabas sila, it would be beyond Han Sanqian's control. I will not take their lives, everything depends on their own destiny, kung biniyayaan sila ng magandang kapalaran, natural silang mabubuhay, kung hindi sila biniyayaan ng magandang kapalaran, hindi sila mamamatay sa kamay ko, kundi sa kamay ng kalaban. Malapit na magdilim, handa na ba kayong lahat? Tanong ni Han Sanchen. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Lian Hua matapos marinig ang mga salita ni Han Sanchen, para sa kanya, syempre natuwa siya nang marinig ang sinabi ni Han Sanchen,
basta hindi sinasadyang patayin ni Han Sanchen ang kanyang mga kamag-anak, sa totoo lang, kahit ano paman, at least medyo matatanggap niya ito ng maayos. Handa na ang lahat, sagot ni Lianhua. Tumanggaw din ang kakaibang baka. Okay, let's start implementing the original plan, mahinang sinabi ni Han Sanchen, babantayan ng kakaibang baka ang ibaba, at babantayan ng lotus ang tuktok. Ano naman sayo? Medyo nagkamali si Lianhua nang marinig niya ito, hindi ba ayon sa plano si Han Sanchen ang nagbabantay sa taas? Bakit sa tingin mo ito ay nangangahulugan na ikaw ang naging pangunahing bantay dito? Marahan na ngumiti si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, babantayan ko ito mula sa itaas, gayunpaman, bagamat ako ang pangunahing puwersa, ikaw ang nagbabantay dito, sa kritikal na sandali, ako ay susugod na tulungan ka. Pero, not now, it's almost time now, I need to go out for a while, sabi ni Han Sanchen. Sabay na sumimangot sina Xiaono at Xiaono, gusto mong lumabas ngayon, saan ka pupunta? I have important things to arrange, kung maayos ba o hindi ang bagay na ito ay direktang magdedetermina kung makakaalis tayo dito ng ligtas, misteryosong ngumiti si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!